Maayong buntag, simbalay, hallelujah! Ingnay mong tapad diha igsoon, maayong buntag sa imua. Praise the Lord! Pakpakan sa nato si Lord. Hallelujah! Dalaygon ng Diyos. So welcome ang tanan sa ato ang simbalay karong adlaw. Kung naa ka karon sa on-site ninyo nga panagtipok, welcome kaayo ka diri. If you are first time nga naka-join sa ato ang simbalay karon, welcome kaayo ka diri. And if naa ka karon sa ato ang online, na mention ka, na tag ka sa imong mga kaila karon, no, it is not an accident, but this is one of the best moments sa imong life nga makaila ka diha sa Ginoo. Amen. I believe ang tanan is very excited tungod kay naa na ta karon sa month of June. Tunga-tunga na sa tuig. But we expect for more of the Lord as we obey to the Lord and follow His will sa atong life every day. So ingon ang word ni Lord sa Salmo 133 verse 1 to 3. Pagkamaayo o pagkaanindot kun ang katawhan sa Dios magpuyo nga may panaghiusa, sama kini sa mahalong lana nga gidihog sa ulo ni Aaron nga bidagayday sa iyang bangas ug ngadto sa kwelyo sa iyaang biste. Sama usab sa yamog sa bukid sa Hermon nga nagaabot sa mga bukid sa Zion. Og dinhi sa Zion, misaad ang Ginoo sa paghatag sa panalangin nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Hallelujah! Kinsay nagtuo ana simbalay nga ikaw madawatan na nimo ang promise ni Lord. Amen! So kay nagtuo man ta, sige manindog ta igsuon. And let us begin this simbalay with a prayer and with a hunger diha sa Ginoo. Come on, atong idungo atong ulo, atong ipiyong ang atong mga mata. Let us pray diha sa atong buhi nga Dios. Amahan namo nga langitnon nga naa diha sa langit. Lord, amo ang gidayeg ang imong pangalan, O God. Lord, you are true to your word, O God. Nga Lord, ikalipay nimo ang matag usa, Lord, nga naay panaghios sa Ginoo. And so today, we express our unity before you, O God, and with this family nga imo ang ginastablish diri sa kalibutan, Lord. Lord, we declare, let your kingdom come and let your will be done. Holy Spirit, we invite you in the midst of the simbalay again, and we allow you, Holy Spirit, to work over sa mong life. Salamat, Lord, that you're gonna change the atmosphere, O God. And Lord, salamat sa right heart, Ginoo, nga naa sa matag usa, Lord, when we come in unity in worshiping your name, O God. Lord, everything will be changing, O God. Salamat, Holy Spirit, Lord. We apply your blood, Jesus. We declare, Ginoo, nga Lord, with the right heart, O God, muduol mi diha kanimo, Lord God. Tungod kay ang pagduol namo diha kanimo, Lord, you are releasing great things, O God, for us, Ginoong Diyos. And so, with an expectant heart today, Lord, with one heart, one mind, Ginoo, submitting diha sa imong will, O God. Lord, we allow you, Ginoo, to change us more and more each day, O God. Thank you, Holy Spirit, Lord. We honor you. We give you praise, O God. All glory belongs to you alone. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Come on, atong ipakpak atong kamot igsoon. Come on, managhiusa kita sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Yes, Jesus! Whoa-oh, 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 whoa-oh. Adlaw-adlaw malipayon, adlaw-adlaw nga handumon, adlaw-adlaw, O Diyos. Adlaw-adlaw, O Diyos. Adlaw-adlaw kauban, nga kauban. Adlaw-adlaw di pasagdan, adlaw-adlaw, O Diyos.
adlaw-adlaw, o Diyos, bisan unsa mang panahon, bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang sitwasyon, ikaw ra ako, ikaw wa nay lain pa. Oh, oh, come on church. Oh, 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 oh. Oh, 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 adlaw-adlaw malipayon, adlaw-adlaw nga handumon, adlaw-adlaw, o Diyos, kamang simbalay, adlaw-adlaw, o Diyos, adlaw-adlaw nga kauban, adlaw-adlaw di pasagdan, adlaw-adlaw, o Diyos, adlaw-adlaw, o Diyos, bisan unsa mang panahon, bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang sitwasyon, ikaw lang ako, ikaw wa nay lain pa. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Come on, let us clap our hands. With a united heart, i-declare na to, here in the presence of the Lord. Lord, wala kay susama. Come on, church. Wala kay susama, lalala kay susama. Wala kay susama, lalala kay susama. Come on, keep on declaring. Wala kay susama, lalala kay susama. Jesus, wala kay susama. Wala kay susama, lalala kay susama. Oh, wala kay susama, lalala kay susama. Come on, every time we'll declare and confess. Wala kay susama, lalala kay susama. Bisan unsa mang panahon, bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang sitwasyon, ikaw ra ako. Come on, raise your voice. Bisan unsa mang panahon, bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang sitwasyon, ikaw ra ako. Bisan unsa mang panahon, bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang sitwasyon, ikaw lang ako, ikaw wa nay lain pa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wa nay lain pa. Yes, ikaw wa nay lain pa. Ikaw wa nay lain pa. Come on, itaas imong kamot. Bisan unsa mang panahon, bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang sitwasyon, ikaw lang ako. Come on, pakisaad sa Ginoo. Unsa mang panahon, bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang sitwasyon, ikaw lang ako. Ikaw lang ako. Ikaw lang ako. Ikaw wa nay lain pa. As we surrender diya sa igsoon fully. Come on, if you believe na si Lord lang yun ang Diyos o solusyon sa tanan nimong mga giatubang karon, pwede bang magsugod ka starting today o declare sa saad ni Lord? Even if wala nimo nakita kung unsay naa sa unahan, but continue to declare unsa ang pulong nga gipromise ni Lord sa imong life.
Come on, church, let us fully surrender diha sa Ginoo and declare what is the Lord and who is the Lord sa atong life. Ikaw ang Diyos, Diyos ka nga gamhanan. Yes, walay lain, Lord. Ikaw ang nagbuhat iining kalibutan. Oh, i-declare imong nakita tinguha ko. Ikaw ang pangandoy, ikaw lang o Ginoo. Kining kinabuhi akong igatugyan. Sing ikaw ang Ginoo. Ikaw ang Ginoo, kanunay masaligan. Malaya ang bulak, mahanang tanan. Apani mong pulong, way kinutuban. Magalaong ka nimo, Jesus, Jesus. Pagakuka ng pulong mo, Diyos kang may saad ka na ko. Come on, simbalay. Diyos kang may saad ka na ko. Huwag pag-usap, huwag pag-usap. Kahapon karon sa way katapusan. Diyos kang may saad ka na ko. Diyos kang may saad ka na ko. Huwag pag-usap, huwag pag-usap. Kahapon karon sa way katapusan. Kining kinabuhi akong igatugyan. Come on, surrender sa Ginoo. Ikaw ang Ginoo, kanunay masaligan. Malaya ang bulat, mahanang tanan. Apani mong pulong, way kinutuban. Magalaong ka nimo. Kamuning na si Lord, Lord, buksan ako mong pulong. Pagakuktan ng pulong mo. Diyos kang may saad ka na ko. Diyos kang may saad ka na ko. Huwag pag-usap, huwag pag-usap. Kahapon karon sa way katapusan. Diyos kang may saad ka na ko. Diyos kang may saad ka na ko. Huwag pag-usap, huwag pag-usap. Kahapon karon sa way katapusan. Magalaw. Kamunin na si Lord. Pwede bang itaas ni mo imong kamot igsoon as a form of surrender diha kay Lord? Pagakuktan ang pulong mo. Come on, no matter unsa ka ka-discourage, unsa ka hopeless karon igsoon, come into the presence of the Lord and receive the promise of the Lord. Come on, declare. Pagakuktan ang pulong mo.
Pagakop ka ng pulong ko, magalaom ka di mo. Pagakop ka ng pulong ko, magalaom ka di mo. Pagakop ka ng pulong ko, Diyos kang may saad ka na ako, Diyos kang may saad ka na ako, huwag pag-usap, huwag pag-usap. Kahapon karon sa way katapusan, Diyos kang may saad ka na ako, Diyos kang may saad ka na ako, huwag pag-usap, huwag pag-usap. Kahapon karon sa way katapusan, Diyos kang may saad ka na ako, Diyos kang may saad ka na ako, huwag pag-usap, huwag pag-usap. Kahapon karon sa way katapusan, kahapon karon sa way katapusan, kahapon karon sa way katapusan. Come on, let us pray. Heavenly Father, O God, Lord mo na mong gikuptan Ginoo, nga Lord, ikaw ang Diyos nga may saad ka na mo. Salamat Lord sa matagpulong nga imong gina-always pa-remind sa mo, Lord God. And here in your presence, Lord, we continue to declare, Ginoo, even if wala na mo nakita sa unahanon sa mahitabo, even if, oh God, sa mong life, but we will still continue to declare, oh God, nga ikaw ang Diyos nga naay saad sa mong kinabuhi. Salamat Lord sa mga people nga nag-worship diha kanimo, oh God, in spirit and in truth. Lord, we honor you, O God. Holy Spirit, Lord, you will continue, O God, to change our heart and mind as we submit diha kanimo today. Lord, all glory belongs to you alone. In Jesus' mighty name. Amen and amen! Come on, pakpakan sa nato si Lord. Praise the Lord! Indeed, no, si Lord, ang iyang word yun, ang ato ang kuptan ni everyday. Ingnay mong tapad karon before ka mo lingkod, ingnay mong tapad, lalaki to lalaki, babae to babae. Na si Lord na ay saad sa imo ang kinabuhi. Amen! Sige, let us be seated in the presence of the Lord. So I would like to encourage everyone, no, to please let us engage in our social media platform karon. Nag-live ta karon, no, ato ning i-share sa mga people, no, they need Jesus all the more every day sa ilaang kinabuhi. And no, ato silang i-mention, ato silang itag, ato ning directly isend sa ilaa aron sila pod makaila og makabalo nga adunay Dios nga nagmahal sa ilaa. Amen. Hallelujah. So let us get ready. Our 3 basic son nga naa gyud culture ni sa atuang family, no? Atong i-ready ang 3 B's sa pag-receive sa word ni Lord nga i-release niya today. So our Bible, our book note or notebook, and our ballpen karong adlaw as we welcome our man of God, our spiritual father, aning family, Pastor Rafi Kabusog. Pakpakan na to si Lord sa iyaang kinabuhi. Igsoon! Hello, good morning everybody. Welcome tanan. Nagbilib ta nga we are ready na sa pagdawat paminaw sa Word of God this morning. Kinsay excited, taas ang kamot. Amen. Praise God. Sa mga bago pa na-invite, we welcome you all. Welcome sa God's family, sa church, no? Wa tayo lang i-promote dari kung dili si Jesus o ang Bible, ang pulong niya.
So, I do believe that ang Ginoo makiistorya na tong tanan. Hallelujah. Atong palakpakan ng Ginoo, praise God. Let us open our Bible in Psalms 42 and then verse 11. Atong basahon, why am I so sad? Why am I so upset? I tell myself, wait for God's help. You will again be able to praise Him, your God, the one who will save you. Amen. Atong topic karong buntag is all about when God is silent. Magampo ta. Let us pray. Father, we thank you in Jesus' name. We come to you, Lord. Hallelujah. By faith, we believe na naa ka ng uban namo. In the name of Jesus, we honor you, Lord. We give you praise. Ikaw magapanalangin sa mga pulong ni mo, Lord, sa mensahe karong buntag. I-bless ang heart sa matag usa. I-bless ang matag una sa matag usa, Lord. Thank you for your power. Thank you for your presence, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. When God is silent, unsa may meaning ani, no? Unsay pasabot ana? There are times, as human as we are, ato ang gina-interpret ang mga butang, labi na kung grabe ta mo ampo, grabe ta mo serve kay Lord, grabe itong mga sacrifice, grabe itong faith sa Ginoo. But there are times, no, nga gaampo ka, murag hinay ang tubag ni Lord, it seems like silent man ang Ginoo. So, it seems like ang langit murag sirado siya. And to tell you, no, ang Bible, na yung mga stories diha, mga servants of God, gigamit sa Ginoo, miraculously, gigamit sila ni Lord, pinagi sa iyang pulong, pinagi sa iyang power, nagpakita si Lord sa iyang gahom, but na-experience sila nga it seems God is silent sa ilang season sa ilang life. Now, kung makaingon ka ba nga, how many times na ko nag-ampuan nagbulan, ang uban, tulo na ka bulan, 6 months na baka, 1 year na, 2 years na, 3 years na baka, and so on so forth, murag wala pa itubagit ang Ginoo. Pero sa atong understanding, as human as we are, limitado raman atong understanding. That's why this morning, kailangan ta maminaw, kailangan ta makasabot, no? Labi na pag ikaw, you are so serious sa pag-serve kay Lord, dapat ka makasabot na night times nga, murag inani. Times nga it seems God is silent. So, unsa man kaha ang ginatudlo ni Lord sa tuwa? What are the things that we can learn when maabot ang time nga murag silent ang Ginoo? Diba sa atong kinabuhi, sa mga nag-eskwela, nagtrabaho, sa nanay family, sa nanay business, no? And for all of us nga we engage sa pagbuhat sa ministry, diba? Na mga sacrifice itong ginabuhat, we serve God with all our heart. I pray nga with pure intention kita nga nag-serve kay Lord. Pure ang ato ang intention. Amen? Ingnem tapad, pure ang imong intention sa pag-serve sa Ginoo. Amen. Because, ignapod siya, pure atong intention sa pag-serve sa Ginoo. Praise God. Now, ma-learn na to nga na mga example sa Bible. Like, for example, number 1, si Job, ato example. Si Job, grabe dato kay siya, nag-serve kay Lord, sikat sa sayang panahon, o niya, nabot ang time, nga gisulayan siya, and then, no, pag-abot sa pagsulay, nag-ampos sa Ginoo, being honest to God, gitawag na si Lord, it seems like wala na rin diritso ni-answer ang Ginoo. Okay? And then, atong mabasa, Job 31, verse 35. Ingon, if only I had someone to hear my case. Here is my signature. Let the Almighty answer me. Si Job, nangita sa answer sa Ginoo, Lord, nganong gi-allow man nimo ni? Nganong
Ako mga anak nga napulo kabuk, namatay man sila, and then it seems nga silent man ang Ginoo. So napulo niya ka anak and yung business, mga hayop nga yang gibuhi, no, gipangkuha, ang iyang mga servants po namatay, no. It seems nga walay answer ang Ginoo. Another example si King David. Si David yang nabati nga murag wala mang naminaw ang Ginoo sa iyang prayer o sa iyang sitwasyon. Psalms 22 verse 2 says, "My God, I cry by day, but you do not answer by night." Ingon si David, Lord, naghilak bi ako nimo, Lord, sa buntag. Wala mong ko nadawat nga answer pagkagabi. Yet, ingon si David, yet I have no rest. Wala ko'y pahulay. Si David was full of anguish and despair. Nagkinahanglan siya tabang sa Ginoo right sa ang problem. Gusto niya nga direct ang tabang ni Lord diretso or answer ni Lord, but wala niya dawat diretso ang answer ang tubag sa Ginoo. And then in Psalms 42 verse 1, ingon si King David, "As a deer longs for flowing streams, so I long for you, my God." Sama ko na usa ka deer, usa nga hayop, nangila siyang tubig. Ingon din si David, "So I long for you, God." Si David, iyang gipagawas ang iyang na-feel, iyang gisulti sa Ginoo. He cry out to God. Gisaligan ng Ginoo, iyang gisurrender ang iyang pagbati sa Ginoo. Ganahan si David nga makadungog gid unta siya sa voice sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Pero wala dayon diretso nitubag si Lord. So again, mga times inana, dili ka nag-inusara na paminaw nimo murag dugay lagi ang tubag ni Lord. May mga silent days, silent months nga wala tubag ni Lord. Let me tell you, no? Sa Bible, kung namin mga Bible, Jacob, tinan yung Bible, gikan sa Book of Malakay, padulong sa Book of Mateo, na gitawag diya nga 400 years silent ang Ginoo. Walay niabot nga prophet nga nagwali, walay niabot nga mga milagro, mga signs. God is silent for 400 years. Ahya pa dayon niabot si John the Baptist, ang last nga propeta sa Old Testament. Unya ahya po dayon si Ginoong Hesus niabot. It takes 400 years pa. Dayon si Lord nagpakita din siya sa iyang liyok, sa iyang plano. No makit-an nimo nga based sa history, na mga times gyud nga makaingon ka silent lagi ang Ginoo. If you read the Book of Malakay, makita nimo di ang mga tao nabuhi na lang silang kagalingon. Maski ang mga tao nga naa sa church, iya na lang, no? Corruption, naay corruption. O niya ang mga tao, makita nimo dili maayo ang example even sa mga religious leaders, dili maayo ang ilang life. More, it seems like silent, no? Grabe ka gubot, grabe ka problematic. Murag inani sa Pilipinas ba? What is the plan of God for our country? Gubot ang side sa presidente, side pod sa vice president, but ang ato dadto kita sa side sa Ginoo. Amen. No? Ang atong side dapat didto ta sa kamatuoran. Dili ta dapig sa mga DDS or sa mga BBM, unsa pa na dia kakamping, unsa pa na dia mga yelo, no? Ang ato kung unsa ang tinuod, diha ta dapig ta sa katong side nga naa ang Ginoo. Pag wala gani di ang kamatuoran, ma-divide ginang tao. Ang uban, maminaw sa bakak, ang uban, maminaw sila sa tinuod. So, when God is silent, unsa man imong buhaton?
Like karon, no? Labi na si Alan Peter Cayetano, ga-speak siya about sa Word of God. That is very good. Wala na ka kay mabasahan niya nga senador nga grabe mo sulti sa Word of God, mo tudlo. And that is very, very good. Because God is the one nag-establish og leadership sa mga nasod. Iyan ang standard. Ang Bible na diya ang right standard of good leadership. At alam mga tao karon, ilang mga idea, ilang wisdom, kay wala man sila ni adto sa Ginoo, of course, dili gyud moabot ang tabang nga gikan sa Ginoo. And that's why gubot kay ang Pilipinas because ang ato mga leaders pod wala man sila diretso ni dangop gid sa Ginoo. Kang Alan Cayetano, salot kay ta. Ako personally salot ko niya tungod kay iyang gigamit ang Word of God sa right nga pamaagi to bring unity and to bring God's standard of leadership in our nation. Inana gid dapat. Wala na ilain nga pinakamaayo, pinaka-the best nga standard nga insakto nga leadership kundili biblical kanang naa sa Bible, kanang giingon gyud sa Ginoo. So mo na karon, dili man silent ang Ginoo. People does not come to God seriously. Na mga religion ng mga tao, but God cannot talk to them because they follow their own religion. They don't follow the Word of God. And this is the Word of God nga we need to follow. So, for 400 years, malakay to the book of Matthew, silent ang Ginoo. What happened is that based sa history, okay, the period of silence, 400 years. Ang Israel, o sitabo sa Israel, gisakop sila. Ang ilang nasod, nabungkag ang templo, nangabungkag ang ilang walls, gisakop sila, and then mga Greeks, no, nagsakop nila, Egypt, gisakop sila, Syria, gisakop sila, ang pinakalas na yon ang Rome, no, ang Roma. Okay? So, na-destroy ang ilang templo, mo na ang nahitabo. 400 years, no, loy kayo ang chosen people of God, ang Israelites, ang Israel. Loy sila, no? So, for 400 years, ilang nasinati ang silot sa Ginoo. Of course, di ka makaingon nga, human ni makaingon nga, loigin sila, but, first and foremost, wala sila nag-obey kay Lord. Ingon si Lord, if you disobey my commands, this curse, kani nga mga tunglo, mo follow sa inyo, it will happen to you. Ingon si Lord, kung dili ko ninyo i-obey fully, with all your heart, mo lahi imong dalan, lahi inyong sundon, inyong kagalingon, o lahi nga mga pagtulunan inyong sundon, mga gawat-awat lang mo sa tudlo sa laing mga nasod, but you don't follow my commands, ingon ang Ginoo, moabot sa inyo ang mga silot nga nasulat aning kasabutan nga akong gihatag sa inyo. So actually, dili sila looy. Because, ingon si Lord, nag-warning si Lord, kung dili ka mo obey, something will happen to you. And that is why wala man nila na-follow. So, what happened? Gisakop sila, daghan nga mga nasod nagsakop sa ila. Na-destroy ang temple, na-destroy lang city, and naabot ang time nga wala na gid na-recognize sa World War I, wala na gid na-recognize ang Israel nga nasod. Ipamatay sila, there are 6 million plus nga mga Israelites gipamatay sugo ni Adolf Hitler. Mo hitabo. So part to siya sa gingon sa Ginoo nga magkatibulaag mo, mga matay mo, gamay na lang ang mabilin. So that is part sa silot nga ingon ni Lord, pag dili ka mo obey, moabot ang silot. So it seems like God is silent, but actually, if kita dito magpadolo kay Lord, dili ginato siya madunggan og maayo. Now, unsa matong buhaton pag moabot ang time nga murag silent man kay Ginoo,
Tulo ka butang, three things nga atong i-remember kung maka-experience ta nga murag silent gani ang Ginoo sa kong kinabuhi, sa kong family, sa kong work, sa business, or sa ministry. Unsa may meaning ana? Number one, our faith is being tested. Our faith is being tested. Ginasulayan, ginatistingan imong pagtuo. When it seems like God is silent, it doesn't mean this is God's disapproval or God's disappointment. Wala nagpasabot nga disappointed si Lord sa imong life or na-disapprove ang imong kinabuhi sa mata sa Ginoo. Gialaw ni Lord na tungod kay para nga testingan ang atong pagtuo. Amen. Kaya kung walay testing atong faith, dili ta mahimong stronger o dili ma-purify ang ato ang pagtuo. Again, sa season that God is silent, God is testing our faith and purifying our faith. Gina-purify gid sa Ginoo. Putli ba na, pure ba imong intention, why nag-serve ka ni Lord? Kaya si King David, ingon siya sa Psalms 23, ingon siya, Lord, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Ingon siya. Wala sa ni-stop sa iyang gibati nga murag silent si Lord. Wala may answer si Lord. But iyang gidikil, Lord, even though I walk through the valley of the shadow of death, Lord, I will fear no evil, for I know that you are with me. Iyang faith mas ni stronger pa sa panahon nga murag silent si Lord sa iyang kinabuhi. Amen. So this is the moment nga the more ta dapat strong atong faith sa Ginoo. Grabe ka lisod, naglakaw siya sa baba sa kamatayon, balingon siya, Lord, naguban ka nako. Now, kailangan na kay pagtuo sa panahon nga murag minga, murag laay, murag ngit-ngit, murag lisod. Diya makita ang tinuod ni mga pagtuo kung naabag yun. And God is purifying our faith. Ginahinluan ni Lord o gusto makitaan sa Ginoo kung genuine ba gyud atong faith saya. Because God only honors our genuine faith. I-honor lang, saligan lang ta sa Ginoo kung tinuod atong pagtuo sa iya. Amen. Ignay ang tapad. Dapat atong pagtuo tinuod. Di lang sa malipayon ta, di lang sa panahon nga, di ba, iyahay atong kahimtang, but even sa times nga nay kalisod, murag dili diretso to bago nilo to mga prayer, murag igo-igo na lang na nato, murag gamay na lang ang naa nato nga mga panalangin or pitos gyud kaayo murag baog murag naka sa desierto nga imong magian. Kay kaning when God is silent man God, murag naka sa desierto ba nga wala kay maduulan nga tao, walay balay nga imong mapasilungan, wala po'y ulan didto, wala kay lain masaligan, tuuhan ang Ginoo ra, Lord, tabangi ko. In David, ingon si David, Lord, you are with me. Grabe nga declaration. Amen? Inana ang declaration. I pray nga, moabot sa tuwa nga desire, nga tong faith mas mo grow stronger pa siya. And with comes testing, our faith will be proven pure and genuine. Amen? Atong palakpagan ng Ginoo. Genuine dapat o pure gyud atong pagtuo sa Ginoo ba? Kanang dili piki. Amen. Bahala na dagan problema dia, tawag lang yapon sa Ginoo. Obey lang yapon sa Ginoo, balag lisod jud kaayo. Kay sa panahon nga nakalisod diha makit-an kung tinuod imong pagtuo or sa panahon nga abundansya na pug ka, diha pod makit-an kung tinuod pa bagyapon imong pag-obey sa Ginoo. Amen. So I pray and I declare nga kitang tanan makapasar ta sa testing nga nay mga panahon nga murag silent si Lord. But I pray na mas greater, mas stronger, mas powerful imong faith kaysa imong ginagian karon. Amen. Because we know that our God
is powerful. God can move into your life if you have faith. Amen. Atong palakpakan ng Ginoo. Number 2, our trust is being developed. Amen. Ang ato ang pagsalig sa Ginoo batong trust gina-develop ni Lord na kay walay automatic nga ni-increase imong pagsalig sa Ginoo. Remember, we serve God not by our feelings, not by our emotion. Wala nagpasabot nga kung naka-emotion, nakasalat na din ka. Nagpasabot lang ana nga wala ka nag-serve, dili basihan diha sa imong emotion, imong pagsalig sa Ginoo. Our trust is based on the promise of God. Amen. Ang atong trust nag-base sa mga saad sa Ginoo. Wala nag-base sa atong pagbati, but nag-base sa promise ni Lord. And that is why, kung murag silent si Lord, basin silent or close pod imong Bible. Because everything here, every questions nga itong ginapangutana, every answer nga need na to, God already provided the answers na sa Bible, the written word of God. May mga tao da nga personally sila, dili perfect ilang life, but sila na faith kay Lord, ang ilang relasyon sa Ginoo naga-increase, dili perfecto pero nag-grow, na usab sila, ila ang personal nga experience sa Ginoo ba, maka-learn kita nga even lisod kaayo nagpadayon gyapon sila salig sa Ginoo. Si Elijah, naabot ang time famine ang mga bata sa Israelites, ilahan na kung kanon ilang mga anak. Because famine, say famine, pastor. Kagutom ba? Grabing kagutom. Mahal kayong palitunon. O niya, si Elijah, naglakaw, nag-obey sa Ginoo. Naabot ang time, kapoy si Elijah, nagpahulay sa dapit sa suba. Niabot ang uwak bay, ang raven, no? Ang uwak. Nagdalag pagkaon, gisugo sa Ginoo. Amazing kay si Lord. Si Elijah, nag-obey lang, nagsalig lang, even sa famine na time, iyang gi-obey ang Ginoo. Dili porket gutom ka, pobre ka, 'di ba? Wala kay kwarta, dili ka maka-obey sa Ginoo. Ang atong pagsalig kay Lord, ang atong pagtuo, makit-an kung ni-obey ba kita sa Ginoo. Na ebidensya. So ang pagsalig nato wala nag-base sa tong feelings or sa tong emotions, but again, our trust is always based on the promise of God. Sa mga saad lagid na sa Ginoo nga giingon ni Lord. Like for example, naingon na ng Ginoo, Hebrews 13 verse 5, ingon si Lord, I will never leave you and I will never forsake you. Ingon si Lord, di ta kabiyaan og dili po ti katalikdan. So it means nga nagsaan na si Lord daan. Sa kalisod, ingon si Lord, di ta kabiyaan lagi. Sa kapitos, murag silent man. Pero ingon ng Bible, ingon ng Ginoo, di ta kabiyaan. Meaning to say, sa ato rang una-una bitaw nga murag silent si Lord, pero actually dili man silent si Lord. God already spoken. Nanadaan. Pero na mga times lagi bakit ang nga tao, mingon ta nga murag silent man si Lord bay, naminaw ba kaanggil sa mga prayer ba? Di na naman ang tubag. Nanay promise si Lord. We need to open the Bible because the Bible is the promise of God for everyone who believes. Everyone who follow and obey God. Naagay promise si Lord para nimo. Amen. Now, ingon ang book of Deuteronomy, chapter 31, verse 8. The Lord is the one who will go before you. Ang Ginoo may mag-uban nimo. Mag-una sa imo He will be with you. Mag-uban sa nimo. He will not leave you or forsake you. Do not be afraid or discouraged. Nananasaad si Lord. Kaya nga itong feelings manggod,
A lot of times, mo-betrayed na to, dili masaligan. Pero ang saad ni Lord, diha ka mo salig. Kay dili ka niya pakyason, dili ka na biyaan. No, karong buntag, whatever imong nagian karon. Nga may kaingon ka, murag silent sila, wala ba nakita nila akong mga sacrifice, akong prayer, akong pagto. I challenge you everyone. Kung gaampo ka ni Lord, sincerely, saligi ang mga saad. Pag atong trust is greater than our feelings, ang saad ni Lord, mas powerful o mahitabo sa itong kinabuhi kung wala ka nag-base sa imo ang pagbati. Saligi yun ang mga saad sa Ginoo. Amen. Ignim dapat saligi ang saad sa Ginoo. Dili ka pakyason ni Lord. Si Moses, pila ka milyon nga tao nga iyang gidala, iyang giatiman, iyang gilid, wala man sa gibiyaan sa Ginoo. Si David, grabe ang nagian almost every day, no? Naigubat niya sa iyang panahon. Physical yun. Kingdom against kingdom. No? Mga soldiers against soldiers from different nation. Daog man si David. God is with him. Amen? Si Job, even doon ay mga pagsulay niya, later gitubag sa ni Lord. Job, tubag na ka. Kasi nagbuhat sa kalibutan, Job. Ingon Job, ikaw, Lord. Kanabit daw maingon ta nga silent ang Ginoo, temporary naman. O sa ato ra ng human interpretation. That's why, unsa man nato, di ba? Kung moabot nato ni inani nga sitwasyon, keep on trusting God. Amen. You don't need explanation. You need the promise of God. In season, nga magian mo nga murag lisod jud kayo, baliki, tuuhi, dawata, og saligi ang mga saad sa Ginoo. Atong palakpakan ng Ginoo. Kaya ang Bible nang encourage nato, keep trusting God, don't trust yourself. Do not lean on your own understanding, saligi gyud ang Ginoo. Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord always, with all your heart. Always o na tibuok timong kasing-kasing, isalig nimo sa Ginoo. Amen. Tibok kasing-kasing, Lord, ikaw kung saligan na ni. Malag kung saan ni kadako, murag giants, gabi nga problema, murag buki, Lord. But I trust in you, Lord. Mas greater ako ang pagsalig kaysa mga problema nga ako na sinati karon. Lord, you are powerful than my problems. Ina kay si Moses nagsalig sa Ginoo, gitunga sa Ginoo bay ang pulang dagat, ang Red Sea ba? Gitunga ni Lord, itabok ang mga Israelites. Nga naman, grabe pagsalig, pagtuo, pag-obey ni Moses sa sugo ni Lord. Gitunga ni Lord ang dagat. Amen. Si Peter, kadlang king dako, nagsakay sa bangka ang mga disciple ni Lord. Una namin naglakaw sa tubig, sa dagat ba. Ingon mga disciple, hala, bulto man eh. It's a ghost. But ingon si Jesus Christ, no. It's me. Ingon si Peter, Master, Lord, kung ikaw na, Lord, let me come to you. Nagsalig si Peter sa giingon sa Ginoo nga word. Ingon si Lord, ako ni, si Jesus Christ. Ingon si Peter, Lord, kung ikaw gina, man ako ni mo. Ingon din si Lord, come, ali. Si Peter, kahibulungan. Amazingly, si Peter, pag step niya, gikan sa bangka, nakalakaw sa tubig. Nga naman, pagsalig sa saad ni Lord. Walay saad ni Lord, nga dili mo abot sa imong kinabuhi. Romans 10:11, ang mosalig sa Ginoo, dili gid niya pakaulawan. Amen. Tuon sa man ang mga pulong, ang mga saad ni Lord nga imong dapat saligan sa Bible, sa Word of God. Discover it.
read. Don't just ask question about God. Open your Bible, read your Bible, and madunggan mo ang tingog sa Ginoo. The more ka mosalig ni Lord sa panahon nga lisod, diya makita kung unsa pod kadako imong pagsalig sa Ginoo. Amen. No? Na yung mga panahon nga mga disciple ni Lord, hapit na lagi maunod ilang bangka. Ang Ginoo ba'y natulog lang. Ingon ang mga disciple, gipukaw nilang Ginoo, Lord, wala ba ka kabalor nga maunlod na ta? Ingon ang mga disciple ba? It seems like you doesn't care for us. Maunlod naman ta. Ang tubag na gid sa Ginoo, oy, kagamay ba ninyong pagtuo? Gibadlong niyang bagyo, gipahunaw ang hangin, gipahunaw ang balod, hilom tanan. Diba? I mean, God is watching our trust, our faith, kung tinuod ba. Muna, no matter what kind of storm moabot sa imong life, mas powerful pa dapat, mas dako pa dapat imong pagsalig sa Ginoo kaysa mga bagyo nga imo ang nasinati sa imong kinabuhi. Amen. Number 3, our attitude is becoming mature. Kani nga mga panahon nga silent, murag silent ang Lord sa tong kinabuhi. Dali nga panahon bay makita kung unsa gid atong kinaiya sa Ginoo. Amen. Ga-matured ba ka or binata ra ba ka? No, ang ginikanan kung anak masaliga na, mingon ra na ang ginikanan, nak, ikaw na bala sa mga galingon na kay mo nakaw ko mo trabaho ko. Pagatiman na diha. Nga naman, mature naman, masaliga naman. Di ba? Yung mga panahon, ang ginikanan kung minyo ng mga anak, di na sila magtawag-tawag sila ang mga anak. Silent ng ginikanan ba? Or kung bago lang na minyo ang mga anak, mingaw. Dili kayo mag-communicate ang mga ginikanan. Di ba? Murag silent ba? Pero di ay ginatabangan ka nga mag-mature ka. Mutubo imo ang pagtuo sa Ginoo. Mag-mature imong kinaiya. Dili ka mo hawa, dili ka mo undang, dili ka mo ingon sa imong ginikanan. Nga ma, murag wala mo nitabang sa kinabuhi ma. Dili na mo ilon nga ginikanan nako. Dili ka makaingon sa Ginoo nga Lord. Dili lang ko mga lagad ni mo Lord kay murag mingaw man kay wala man ko nimo gitabangan sa panahon nga nagkinahanglan ko. Sa imong ngono na murag wala pero ang ginatan-aw ni Lord ba imong kinaiya. Kay God is very interested sa imong attitude than giving you a blessing. Amen. Interested si Lord mausab imong kinaiya kaysa panalanginan kaniya diretso. Mao na ang pinaka plano ni Lord sa imong life. Gusto niya nga usbon niya atong kinaiya. Mag-mature ta ba? Amen. Hallelujah. Kaya ng mga silent si Lord diya sa atong life. Huna-huna nga Lord, unsa man imong gina-develop nga kinaiya nako? Asa man nga area Lord nga need pa nako mag-mature. Inana nga mga question. Murag dugay kay gitubag ka ni Lord. Ang uban, gitubag na sa Ginoo, pero ang kinaya wala pagyapon. May mga times nga inana. Grabe na ang blessing ni Lord sa tong life. Pero tungkol katong kinaya wala man na usab, lahi atong mga lifestyle, lahi atong ginabuhat, murag maayo, murag dili pod maayo, mga inana ba? Kaya na pa lang nga hotdan ka sa Ginoo, alaw niya nga mawala ng mga panalangin sa mga naman para makarealize ka. Maghangad ka sa langit nga, Lord, ikaw man akong kinahanglan. Na ako'y nabuhat, Lord, nga mali sa kong kinaiya. Dili insakto kong kinaiya, Lord. Kailangan ma-change akong kinaiya, Lord. Mao di ay nga nawala tutungod di ay kay akong ginabuhat dili gyud siya kabubuton sa Ginoo. Dili gusto ni Lord akong ginabuhat. So gina-align ka ni Lord sa right nga direction karon. Amen. I'm telling you, ang pinaka-importante na atong i-develop, ang kabaguhan, ang atong kinaiya, dapat makitaan, nga naay kausaban.
Amen. Ingnem dapat ang atong kinaiya dapat usbon o dapat mag-mature. So atong i-remember, pag muraga silent si Lord, murag dugay ang tubag, gina-develop ni Lord ang ato ang kinaiya para mag-mature ta. Amen. So what is our response pag grabe na kaayo? Sama sa gibuhat ni David ba? Unsa man partong kinaiya ma-develop, mag-mature ta. Letter A, be honest to God about what you feel. Be honest sa Ginoo about what you feel. Sama ni David ba, Lord? Murag, wala lagi ka na minaw, Lord. Nagampo ko ni mo ginabuntag. Unya gabi, naman, murag wala may tubag. Ano? Honest sa Ginoo ba? Wala nagi-judge si Lord. Wala nagi-away ang Ginoo. Kung dili, gisulti niya, unsa gibati ni David, yang gisulti sa Ginoo. Inana tong buhaton. We need to be honest about what we feel. Talk to God in prayer. Through prayer, pakikistorya sa Ginoo. Amen. Sometimes, when we think God is absent, it is a time when we have hardened our hearts. Na mga panahon ng inana, atong kinaiya ba? Marag wala man namin si Lord. Atong kasing-kasing dayon, mugahi ang atong kasing-kasing. A lot of times, negative atong emotion. Atong ialaw, atong emotion, nga maoy magdikta na sa ato ang mga desisyon. So, dili siya sakto. When it comes about honesty, about what you feel, isulti sa Ginoo, Lord, mo na akong gibati, Lord ba? And let the Lord deal sa atong heart. I-deal ni Lord ang ato ang emotion, atong gibati. God will give us comfort. Because Jesus is the Prince of Peace. Meaning, tagaan niya kalinaw, ang imong mga pagbati, nga murag laay, kapoy, dool sa Ginoo, come to the Lord. Surrender to the Lord about what you feel. Be honest to God. With humility ba? Ayan ang murag hambog, murag garbo, dili na ganahan ni Lord. You cannot receive answers from God if there is pride in our heart. Kaya ang garbo lagi, maunay nag-cover sa tong heart. Usahay, dili ka makadaw sa voice of God, di na to madawat ang word of God, tungod kay basin baya, na pride sa tong heart, maoy nakababag. So, pag honest ka sa Ginoo with humility, nga Lord, tabangi ko, wala kong gibati, Lord, kapoy ko, gilaay ko, Lord, I need to surrender sa imo, Lord. Amen? Letter B, para ma-develop atong kinaiya sa panahon nga silent si Lord, pour out your heart to God and surrender to Him. Simple lang. Hala, hilak ka sa Ginoo. Isulti na sa imong heart. Ipagawas na. And then, surrender sa Ginoo. Lord, wala ko yung mahimo kung wala imong tabang. I just surrender it to you, Lord. Kaya si David nang ingon si David, Psalms 42:11. Ingon sa Lord, ang akong kalagba, sad man kay ko, goal kay ko, Lord. Pero gidasig na ang iyang kagalingon. Ingon siya, kalag ko, wait for God's help. Oy, pabuta lang ang tabang sa Ginoo. Yang gi-encourage siyang kagalingon. Gi-pour out iyang heart o gi-surrender niya iyang self sa Ginoo. Ingon din siya, you will be able to praise God, the one who will save you. The one who will save you, God, yung siyang daigon. Amen? So, the help of God will come when the time nga truly we surrender to God. Sa imong gibati, sa imong nasinati, be honest kay Lord. And let the Lord help us develop our attitude. And let the Lord find pure intention sa tuwang pag-serve sa iya. And ang atong faith mahiyo pang stronger pa sa panahon nga murag silent ang Ginoo. I just want to encourage you
wala nagpasabot nga si Lord silence siya, gireject na sa Ginoo imong prayer. Kung dili kina-develop ni Lord ang imong kinaiya, what is your response ana nga mga season today? Mo surrender ba ka sa Ginoo or mo run away ka sa Ginoo? So God's purpose for us, the more ta mas moduol niya. This morning, let us stand up everybody and let us come to the Lord. Ang atong response sa Ginoo, Lord, I surrender, Lord God. I'm gonna praise you, Lord, even in the storm. Daigon ti ka, simbahon ti ka, Ginoo. Itaas imong kamot, nga imo ang pagdaig sa Ginoo, imong commitment sa Ginoo, o imong pag-surrender sa Ginoo. Ang gugma mo ug kaluoy mo ay kinutuban, ikuptan mo tibuok kinabuhi ko, gikan sa akong pagbangon hangtod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Tunay kang matinud-an, tunay kang maayo ka na ako, hangtod ako may ginilhan, awiton ko pagkamaayo mo.
Amen. Magampo tayo, taas imong kamot. Lord, thank you. What we have learned today, Lord, is even though sa amo nga part, murag silent kay ka, Lord, pero among na-learn nga nag-ingon naman ka, na naman kay answer daan sa mga pulong nimo. When we open our Bible, Lord, we will hear the voice of God. We will receive the instructions of God. And Lord, we believe nga naanag kay answer, naanag yun kay answer, Lord, para kanamo. Sa among gitubang karon, among gi-declare, Lord, nga ano nga mga season, all of us, our faith, may mong stronger pa. Lord, ang among pagsalig, may mo pang greater, Lord, kaysa amo ang mga pagsulay. And Lord, ang among attitude, mag-mature pa, nga nagtuo kami, Lord, nga maliwat kami kanimo, Ginoo. That we will never give up serving you, Lord. We believe that God has a plan, has a promise for all of us. I declare that every one of us will become victorious, Lord, in times of trials and testing, Lord God. Salamat sa imong gahom o mga saad nimo among gidawat, Lord. I declare nga ikaw ang Dios, maghatag og kalinaw, kalipay kanamong tanan, og kusog og kadaugan. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Makapanglingkod ang tanan. Mga igsoon, ang atong challenge for our giving today is nasa Book of Matthew 26, chapter 26, verse 7. It's about usa ka babae nga gihatag niya ang usa ka perfume na gibutang na sa alabaster jar. Humot kaayo, mahal kini nga perfume. O niya, atong basahon ng verse 7. May miduol kaniya nga usa ka babae nga may dala siyang gamayng tibod nga may sulod nga mahalon kaayo nga pahumot, no? Alabaster jar. Mahalon kay nga pahumot. Samtang nagkaon si Jesus, gibubuan ang iyang ulo og pahumot ni adtong babae. When nagkaon si Lord, gibubo na itong mahal nga mahalon nga pahumot sa ulo ni Jesus. Unya, verse 8. Sa pagkakita niadto sa mga tinun-an, nangasuko sila gumingon, nganong giusikan man kana niya. Ano mga disciple nga, nganong giusikan man yang mahal kayo nga pahumot nang gibubo sa ulo ni Jesus. Ikabaligya unta kana sa dako nga kantidad og ang halin ikahatag ngadto sa mga kabos. Ingon ang mga disciples ni Lord nga may pagibaligya na lang doon mo dai mo pang gibubo sa ulo ni Jesus ang mahal kay nga pahumot. Ako bitong gi-research pilang kantidad atong gibubo niya nga mahal nga pahumot. In dollars, 54,500 kapin. Pero sa Philippine money, kay dollars man, so Philippine money, niabot siya total kay 3,348,000. Grabe no. Kaya ng mga disciple, kabalo sila sa value ato, kaya suko kay sila. But, unsay may tubag ni Ginoong Hesus? Nahibaluan ni Hesus kung unsa ang ilang gisulti. Busa, mingon siya kanila, nganong ginasamok ninyo siya, maayo kini iyang gibuhat kanako. Amen. Ingon ang verse 11, ang mga kabos kanunay ninyong ikauban, apan ako, dili ninyo kanunay ang ikauban. Gibubuan ni ako og pahumot ang akong lawas, isip, pag-andam sa akong lubong. So, grabe ang gihatag sa giving sa babae. Nga nagkantidad og mahal kayo. Mahal nga pahumot, mahal ang kantidad. So, when it comes about giving, this woman, ang iyang giving, pwede unta para na to sa iyang kaugalingon. Pero yung gihatag with pure intention, walay nagpugos niya, nakitaan lang niya si Lord Jesus Christ. O iyang gihatag to willingly. Ang mga disciple na gano'n na, saya nga, oy, ato na lang itabang sa mga pobre, be, ang halin na, sa mga utok sa mga tao, inana lang, limitado ra ba?
Kung kanya itong ihatag karon, pag-ato lang ihatag sa mga igsoon, sa mga nikinahanglan kadili. Because Jesus is King, He is God, ang giving is para na respeto sa Ginoo. Amen. Karong buntag atong ipakita atong pagrespeto pinaagi sa atong giving, our tithes ug our offering. Ug si Lord nag-ingon kaning gibuhat sa babae sa dili pa matapos ang kalibutan. Iwali sa tibuok kalibutan ang iyang gibuhat sa kuha. Mulang karon ato ning giwali kay ingon ang Ginoo. Kaya imong giving dili na sayang. Nakita na ni Lord naay testimony nga may tabo sa imong kinabuhi og naibuhaton si Lord sa imong kinabuhi. Mag-testify ka, makasulti ka nga tungod sa Ginoo bay gi-bless ko niya. Amen. Manindog ta atong itaas atong tithes ug offering sa Ginoo. Magampo ta, close our eyes. Lord, today gi-honor ka namo Lord sa among giving. Ikaw ang tag-iya sa tanang butang sa kusog, may panlawas. Lord God, sa mga ideas namo nga maka-business kami, sa kusog nga makalakaw kami, makatrabaho kami, Lord. Imo ang tanan walay mo, Lord. Karon gi-honor ka namo sa among income, sa among salapianon nga bahin, Lord. Among gibalik ang tithes ug offering kanimo. And Lord, ingon nimong pulong, ablihan nimo, panalanginan nimo, Lord, ang manggihatagon, malipayon nga naghatag, Lord, sa imong kingdom, ug Lord, nagtuman sa imong sugo. Amo kang girespeto, Ginoo, nga ikaw ang tag-iyas tanang panalangin, Lord. Thank you, Ginoo. I-bless na nag-work, i-bless na nag-eskwela, panalangin ni Lord ang mga negosyo. You will prosper us, every one of us, spiritually, Lord, financially, even, Lord, physically, na good health ug long life sa matayusa. In Jesus' name, Amen. Amen. Let's give our tithes, our offering. Matinud-ano sa paghatag sa ikanapulong mga halal buhaton taginig buhaton taginig hatag ang paghahatagan sekreto kini sa panalangin maupli ang tambuhan sa
Atong palakpakan ng Ginoo. Amen. Reminder natong tanan, we have our encounter retreat with God. Pangayua sa Ginoo kanang willing ka nga moapil sa mga nagsugod nag-join sa atong cell group. Ang cell group, that is a group of people nga nagtuon gyud, nag-serve kay Lord, gusto mausab ilang kinabuhi, gusto mo tubo ilang pagtuo sa Ginoo, mo nang na cell group nato. Para yung tag-apil kay part na sa process para maka-apil ta sa encounter with God retreat nga nakasabot kita, niguro kita sa mga pulong sa Ginoo. Itong pagtuupod, ditubo gid siya. Amen? So join ta ana sa itong encounter with God retreat. This is gonna be on November na. So, continue and enjoy sa itong mga lessons sa Word of God ang gitudlo sa itong mga leaders. Atong palakpakan ng Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Tanan, manindog ta. Itaas ang kamot. Let's pray together sa atong paghuman, sa atong pagsimba sa Ginoo. Dong atong ulo. Lord, we thank you, Lord God, sa nahuman na mga pagsimba, simbalay. Salamat nga walay lain na mo gisimba kung dili ikaw Ginoong Hesus, o walay lain na mong gituhan, Lord, ang mga pulong nimo, Lord, ang Biblia nga imo ang gihimo nga love letter para kanamo, imong gihimo nga testament, Lord, kasabutan, covenant with you. Lord God, og diha na mo ma-discover ang imo ang gibuhat sa cross, ang imo mga plano sa among kinabuhi, o ang tubag sa mga pangutana sa among mga hunahuna, mga pangutana sa among kinabuhi, Lord. The Bible will brings us the right answers. Thank you today, Lord. We believe nga dili ka silent nga Dios, naa ka, nakabalo ka, imo lang kaming ginatanaw, ug imong gialaw mga testing, Lord, para motubo among pagtuo, Lord God, among pagsalig, ug mausab among kinaiya. Thank you, Lord. Karong buntag, Heavenly Father, ang imong gugma maghari sa mong kasing-kasing. Among pasayloon, hiyugmaon ang mga tao nga nagpasakit ka namo. O Lord, imong kaluoy ug grasya, Ginoong Hesus, maghatag na mo kusog, magkapadayon kami pag-alagad kanimo karon ug hangtod sa katapusan. O ang gahom sa Holy Spirit, maguban nato, maghibo nato ang kahayag sa kalibutan, kahayag sa tong pamilya o sa mga tao nga palibot nato. Gamiton ta sa Ginoo sa pagsangyaw sa iyang pulong karon ug hangtod na sa iyang pagbalik. In Jesus' mighty name, amen and amen. God bless everyone. Thank you kaayo. The Lord bless us sa tibuok bulan sa June.